Kaya ngayon ang kinakailangang bantayan talaga kung paano natin mapapataas pa ang produksyon at mapapababa naman ang cost of production sa mais. Sumasa ilalim sa komprehensibong pag-aaral ng Department of Agriculture ang Masagana Rice Industry Development Program na layuning mapaganda ng gustong produksyon ng palay upang maabot ang target na self-sufficiency, mapataas ang kita ng mga magsasaka, maibaba ang presyo ng mga bilihin at magkaroon ng potensyal na makapag-export muli ng bigas ang bansa. Saklaw din ang rice program na makagawa ng mas magandang butil ng palay, magamit ng gusto ang fertilizer at mapaunlad ang logistics network upang epesyenteng maihatid sa mga palengke ang ani nang hindi na masyadong nagagastosan pa dahil naman sa mga middlemen. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chula-Rol Jr., sinusuri na nila ang programa ng nakalipas na administrasyon na naglalayong maitaas ang ani habang sinisiguro naman na mataas din ang kita ng mga magsasaka. Ang inisyatibang mula sa konsepto ng Masagana 99 program na inilunsad noon ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sa kasalukuyan, ang average na ani kada hektarya ay 84 sacks pa lamang. Kaya may pangangailangan talagang mapabuti ito ng husto. Sinabi ni Laurel na nire-revisan na nila ang programa upang matukoy ang mga lugar na dapat pagandahin kasama ng distribusyon ng magagandang butil, pagpapalawak ng irrigation system at ayusin ang schedule ng pagtatanim ng palay. Umaasa ito na sa pamamagitan ng tamang input sa teknolohiya, mapapataas ang ani ng palay ng 7.5 metric tons kada hektarya o 150 sako na 50 kilogram bag sa mga lugar na target ng programa o mas mataas pa sa tamang ecosystem. Noong nakalipas na taon ng Pilipinas ay umani ng record-breaking na 20.06 million metric tons ng palay o yan po ay mula sa 4.82 million hectares ng palayan. Kung magtatagumpay ang Masagana ay magre-resulta ng taon ng produksyon na lagpas sa 25 million metric tons. Kahit na ang target na ani ay umabot lamang ng 3.39 million hectares ng palayang may irigasyon. Kaya kinakailangan ho talaga palakasin ho natin ang ating irrigation system. 11 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, posibleng umabot ng 20 trilyon pesos ang utang ng Pilipinas sa pagtatapos ng Marcos Administration. Ito naman ang iniulat ni Finance Secretary Raul Precto sa pagdinig ng House Committee on Appropriations. Kasama ang Cabinet Level Development Budget Coordinating Committee para sa panukalang 6.352 trillion peso 2025 national budget. Pero depensa naman ni Recto, lalago naman ang ekonomiya ng bansa ng 37 trillion pesos at bababa din ang poverty levels. Kaugnay nito, inaasahang tataas naman sa ng 9.8% ang utang ng bansa sa katapusan ng taon at ang nominal gross domestic product ay papalo ng 26.5 trillion pesos. Mababatid na nitong Mayo, umakyat ng 15.35 trillion. Ang utang ng Pilipinas mas mataas ng 330.39 billion pesos o 2.2% kung ikukumpara sa 15.017 trillion pesos noong Abril ngayong taon lamang. Ay naku, utang na loob. Tigilan nyo ng corruption para hindi humasayang yung mga inuutang ho natin, ha? Mga misi, sa may araw ba si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ang may araw at may pawis. Gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman, recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misi sa challenge you, subukan ng Shield Bath Soap, galit sa sakit, may balasakit, sulit na sulit. Maganda umaga, Pilipinas! Sa iba pang mabalita, inilagay ng Department of Justice sa Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO si dating Presidential Spokesperson Harry Roque at 11 iba pa.
Sa tatlong ng order ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, sinabi ng kalihim na ang hakbang ay bilang paghahanda sa posibilidad na lumabas ng bansa si Roque at labing isa pa at maiwasan ang legal na proseso. Sa panig ni Roque, sinabi nitong plain harassment at hindi political witch hunt ang ginagawa ng Department of Justice upang patahimikin siya bilang kritiko ng Marcos administration. Sa parehong ng DZRH, iginiit ni Roque na walang dahilan para siya umalis ng bansa. Handa siyang harapin at sagutin ang mga alegasyon na may kaugnayan sa offshore gaming. Unang-una, talaga naman lumalabas ako ng bansa dahil ang aking larangan ng practice ay international law. May ongoing international arbitration. Pangalawa, paano mawawala ang harassment? Wala nga kaebidensya na nagdidikit sa akin sa Pogo. Di ba nakita nyo naman sa Senado, ang ebidensya nila, sinamahan ko daw para magbayad ng gift. At saka yung organizational chart na wala naman akong kilalaman. So bakit nila ako ilalagay doon? No? Lookout order na yon. At bakit nila ako isasama? Ang sinasabi ko naman, sige, mag-imbestiga kayo. Dahil sa ngayon, wala naman talagang kaebidensya. Pero itong ginagawa nila, parang trial by publicity. Magandang umaga, Pilipinas! TechScam, nabawasan naman kasunod ng deklarasyon ng Pangulong BBM na bana ang mga pogo. Detalye ng balita mula kay Rose Mabiera. Rose, good morning. For people to realize something, and that's the power of the words of our president. When he delivered the SONA last July 22, I believe, from that time on, actually a little before that time until the present, kung mapapansin ninyo, wala nang masyadong nagte-text scam sa inyo ngayon. Yan ang pahayag ni Senator Grace Poe sa sesyon ng Senado kahapon, kung saan binigyang diin niya ang malaking impact ng deklarasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ng Pogo Ban sa paghupa ng mga text scam na natatanggap ng publiko. Ang pagbaba ng tala na ito ayon sa senador ay bunga ng kapangyarihan ng salita ng presidente. Nang ihayag ang anunsyong ito, wala pang isang buwan ang nakalilipas. Dagdag pa niya, nangangahulugan lamang ito na may kinalaman ang mga text scam sa operasyon ng mga iligal na pogo sa bansa. Sabi ni Po, isa itong malaking hakbang sa tamang direksyon, lalo pat matagal na ring sinusugpo ng pamahalaan ang issue ng text scam na hindi pa rin matigil-tigil sa kabila ng pagpasa ng SIM Registration Act na mismong ang senadora ang nag-akda at nag-sponsor. Kaya angkop lamang aniya na maglathala na ang Senado ng batas ukol sa opisyal na pagbaba ng iligal at legal na pogo. Kasama na riyan ang mga online platform na hindi na rin pahihintulutan sa bansa. Bagamat hindi agad matitigil ang operasyon ng mga ito, naniniwala si Po na ang kabawasan ng mga text scam ay hudyat na nasa tamang direksyon ang desisyong ito ng Pangulo. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Rose Mabiera. Samantala, hindi isinasara ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang pintuan nito sa mas pinabuti at mas pinahusay na bersyon ng online gaming sa kabila ng total ban ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sinabi ito ni PAGCOR Chair at CEO Altenco sa deliberasyon ng mga kontribusyon ng korporasyon sa budget deliberation ng House Committee on Appropriations. Ayon kay Tenco, ang instruction ng Pangulong BBM ay i-wind down ang operasyon ng lahat hanggang katapusan ng taon. Ngunit pinag-aaralan nila ang posibilidad na magkaroon ng isang uri ng upgraded version ng online gaming. Ginawa ng PAGCOR Chair ang pahayag matapos tanungin ni Northern Samar 1st District Representative Paul Dasa kung may pagkakataon na matuto ang gobyerno sa karanasan ito sa pamamahala ng POGO at i-apply ito kalaunan. Inihambing ni Dasa ang POGO sa software na kalaunan ay maaaring maging mas mahusay pagkalipas ng ilang taon. Bilang tugon, sinabi naman ni Tenco na ginagawa na nila ito bago pa man magpalabas ng total ban ng Pangulo at itong dahilan kung bakit nabawasan din ang POGO mula 298 noong nakarang administrasyon at ngayon ay 43 na lamang. Iniwok naman ni Senate Committee on Ways and Means Chairperson Senator Win Gatchalian ang lokal na pamahalaan ng Caloocan na payagan ang Philippine Statistics Authority o PSA na mag-imbisiga sa kanilang lugar. Kasunod ito ng natuklasang peking baptismal certificate ng dalawang kapatid ng suspended Bambam Tarlac Mayor na si Alice Guo na sina Seaman at Wesley Guo. Matapos lumabas na walang record ang mga ito sa San Roque Cathedral, Paris. Ayon kay Gatchalian, posibleng isa ito sa halimbawa ng fraud at source.
na nangyayari sa PSA. Apila ng Senador payagan ng Caloocan LGU ang PSA na mag-imbestiga upang mahubara ng maskara ang pamilya Goo. Formal ng kakasuhan ng Commission on Elections si suspended Bambam Tarlac Mayor Alice Goo. Isang ambush interview, sinabi ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, unanimous sa naging pasya ng COMELEC and Bank na ituloy ang reklamo laban kay Mayor Goo. Kakasuhan si Goo ng material misrepresentation sa kanyang naging Certificate of Candidacy na tumakbo ito bilang alkalde. Tiniyak din ni Garcia na agad nagugulong ang preliminary investigation pero bibigyan naman nila ng pagkakataong sumagot din ang alkalde sa aligasyon. Po ng COMELEC and Bank, unanimous, ibig sabihin lahat po kami, yung recommendation ng aming law department na mag-file ng formal complaint laban kay Mayor Alice Goo / Guawaping. And therefore, pinapasimulan po ang pagkukonduct ng preliminary investigation patungkol sa kanya. So asahan niyo po, nagugulong na ang proseso at makakaroon naman ng pagkakataon yung respondent na sumagot sa mga akusasyon, aligasyon patungkol sa kanya. Tiniyak naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez na merong mananagot sa mga iligal na aktibidad na iniuugnay sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Binigyan din ni Romualdez matapos itong magsagawa ng inspeksyon sa POGO Hub ng Lucky South 99 Incorporated sa Porac, Pampanga, kung saan pinangunahan niya at ang mga opisyal ng Kamara de Representantes sa ocular inspection sa 10 ektaryang POGO Hub na merong 46 na gusali na sinalakay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission noong Hunyo. Nagsagawa rin ang inspeksyon ng mga miyembro ng Kamara sa POGO Hub sa Bamban, Tarlac na pinatakbo naman ng Sunyuan T at ng warehouse ng Empire 999 Realty Corporation sa Mexico, Pampanga, kung saan nakakumpiska ng 3.6 billion pesos na halaga ng shabu noong nakaraang taon. Sa joint investigation ng House Committee on Public Order and Safety at Games and Amusement, iniuugnay ang network ng mga Chinese nationals kasama ang dating presidential advisor na si Michael Yang sa operasyon ng POGO at drug trafficking. Ayon sa Speaker, kailangan ang inspeksyon upang mas maging malinaw sa mga kongresista ang bubuuin nilang mga panukalang batas kaugnay ng POGO na naunang sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos na nais niyang ipagbawal dahil sa masamang epekto nito sa lipunan. Samantala, aabot naman sa 200,000 pesos kada buwan ang ginagastos ng gobyerno ng Pilipinas para sa gatas ng mga batang inabandonan ng kanilang mga tatay na Chinese POGO worker. Ayon kay PAOK spokesperson Winston Casio, sa kanila kasi dinadala ang mga Pilipinang nabuntis ng mga Chinese na may mga anak para sa pangangailangan ng mga ito. Bukod pa rito, sagot din ng gobyerno ang nasa 5 milyong pisong bayad sa kuryente ng mga ipinasarang POGO Hub. Hindi naman idinitalya ni Casio kung ilan lahat ang mga batang inabandona ng mga Chinese worker. Magsasanib puwersa ang 4 na komite ng Kamara sa investigasyon ukol sa mga krimen na may kaugnayan sa POGO, illegal drugs na nasabat sa Pampanga at sa Duterte War on Drugs. Sa inihaing House Resolution 1843 ni na Manila Representative Joel Chua at Quezon City Representative PM Gargas, layon ito na pagsamahin sa isang joint committee ang pagsisiyasat ng Committee on Dangerous Drugs, Public Order and Safety at Human Rights. Niirit naman si Batangas Representative Jerbil Luistro na isama na rin dito ang House Committee on Public Accounts. Bago ito, sinabi ni Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales sa isang privilege speech na bagamat ang bawat komite ay nagsasagawa ng masinsinang investigasyon, nangangailangan pa rin ng komprehensibong pagsisiyasat sa mga usapin na magkakaugnay. 22 minutos na makalipas ang alas 4 ng umaga. O mga mamis, pwede ho tayong mag-laundry day today ha. Bantayan nyo lamang yung biglang buhos ng ulan. Kunot noo ka ba kapag makapit, madikit at malupit ng mantsa? All you need is Pride. At mapahirapan ang self-care sa Pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitinding mantsa based on Tessa Chocolate, Mud and Semblement Cotton. Gawa po ito ng ACS. 2 drug suspect naman timbog sa bypass operation ng PIDEA sa Baguio City. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Naimbag na bigat, Romy.
Natimbog ang dalawang drug suspect sa ikinasang bypass operation ng PDEA sa San Luis Village, Baguio City. Agad na pinusasan ng mga ahente ng PDEA ang mga drug suspect na nakilalang sina Mark Joseph Franco Balancio at Hans Christian Caburian matapos sila magbenta ng isang plastic bag na may lamang tuyong daon na marijuana na may timbang na 500 gramo at nagkakalaga ng 20,000 piso sa isang undercover agent na kumpiska rin. Sa isang suspect ang isa pang plastic bag na may lamang marijuana na may timbang na 200 gramo. Kinumpiska rin ng mga operating agents ang isang cellphone at Toyota Innova na ginamit ng mga suspect sa illegal drug transaction. Sa kabuuan ay abot sa 700 gramo ng marijuana nagkakalaga ng 84,000 pesos ang nasamsam sa naturang anti-drug operation. Haharap ang dalawa ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Just tingin driver arestado naman sa bypass operation. Meron 300,000 pesos na illegal drugs ang nakumpiska sa Davao del Norte. Detalye ng balita mula sa Action Radio Davao mula kay Jun Soter. Jun, may buntag. Mahigit 300,000 ang nakumpiskang illegal na droga mula sa isang driver matapos na aresto sa pinagsalbi na pwersa ng Tagum City Police Station at 1st DNPMFC ang suspect sa ikinasang anti-illegal drug operation sa pamagitan ng bypass dakong alas 2:10 ng madaling araw, Agosto 6, 2024 doon sa Barangay Kanukutan, Tagum City, Davao del Norte. Kinilala ang suspect na si alias Arnold, 45 anyos at nakatira sa Avi Road, Poblacion 3, Cotabato City. Ayon sa report, nabilhan ng isang pakete sa hinihinalang shabu ang suspect sa isang agent na nagpanggap na pusher buyer. Kaya nang hawakan niya ang mark money, kaagad pinusasa ng suspect. Nakuha rin mula sa posisyon ng suspect ang isa pang malaking pakete ng iligal na droga matapos kapkapan ng kapulisan. Sa kabuuan, may bigat na 55 grams na nagkakalaga ng 374,000 sa iligal na droga ang nakumpiska ng kapulisan. Sa ngayon, nakakulong ng suspect sa Tagum Police Station at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat na June Soter. May buntag sa mga tigpaminaw nato niya sa Davao. May buntag sa mga suki natin dyan po sa Sugbo. May gagama turantada sa Negros. At magandang umaga po sa lahat ng mga OFW sa mga Filipino seafarers na nakatutok po sa ating ngayon saan mang panig ng mundo. Lahat ng mga OFW dyan po sa Taiwan, sa Hong Kong, sa Middle East. Salamat po sa inyong sakripisyo, sa inyong pagsisikap na makapagpadala ng ayuda sa inyong mga mahal sa buhay at pagpapatatag ho sa dollar reserve ng ating bansa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay batiin ko ulit ang happy birthday si Undersecretary Bobby Bernardo, Undersecretary Robert Bernardo ng DPWH. Ayan, ngayon pala ang birthday niya. Yusek Bobby, happy birthday. At magandang umaga muli sa ating Midnight Singers dyan po sa San Diego, California. Tito Manny, magaling ka na sana ha. O, at nag-aalala sa inyo si Tita Cora. Magandang umaga din kay Sir Art, kay Ma'am Linda, kay Ma'am Loy, at syempre sa ating habulin ng kolehiyala noon na si Jun Yambao. Magandang umaga, Pilipinas! Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian, proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Ito po'y specially prepared for clinics. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yung po namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone, yan ho yung isopropyl alcohol na babango. Gamit po yan ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. And may may latest tayo mula sa Olympics. Yung Pinay boxer na si Ira Villegas,
nakikipagbakbakan kay Businas sa Karirlugo ng Turkey. Kasi may sure na siya sa di ba, sa bronze medal. Ito po ay para sa 50 kg division ng women's boxing. Ito yung pag-asa natin makasungkit na isa pang gold, isama ho natin sa ating dasal si Ira Villegas. Maganda umaga, Pilipinas! Crimes against persons bumaba ayon sa PNP Eastern Visayas. Detalye ng balita mula kay Aris 32, Jimmy Angay-Angay. Maupay nga agad, Jimmy. Pababa ang krimen na crimes against persons sa Eastern Visayas sa taong kasalukuyan. Ito ang sinabi ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Rinaldo Pawid. Ay kay General Pawid, simula sa buwan ng Enero hanggang ngayon na buwan, bumaba ang trending ng krimen. Noong buwan lang ng Abril sa taong kasalukuyan, ang record na tumaas. Ito ang crimes against person gaya ng murder, frustrated murder, homicide, frustrated homicide at serious physical injuries. Hindi naman inihayag ni General Pawid kung ilan ang bilang nangyaring krimen, subalit ang mga suspect ay nahuli sa mga hot pursuit operation ng kapulisan at nahuli sa pagsisilbi ng warrant of arrest. Mataas naman ang kaso ng crimes against properties. Wala dito sa DY Villaction Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, o nasa Pilipinas o nasa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Salamat, Jimmy. 4:30, 20 milyong piso. 20 million peso cash ang tatanggapin ng Golden Boy na si Carlos Yulo mula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR. Sa deliberasyon ng budget sa Kamara, kinumpirma ni PAGCOR Chair at CEO Altenco, 20 million pesos ang tatanggapin ni Yulo. Tig 10 million sa bawat gintong medalya na nasungkit ito sa 2024 Paris Olympics. Ayon kay Tenco, nasa mandato ng PAGCOR na magbigay ng 10 milyong piso sa bawat atleta na nanalo ng gintong medalya. At dahil nga 2 gold ang nasungkit ni Yulo, naging 20 million ang ibibigay sa kanya ng PAGCOR. Samantala, ang coach at trainer naman ay tatanggap din ng tig 5 milyong piso o kabuang 10 million pesos. Sabi ni Tenco, ang atletang makakakuha naman ng silver medal ay tatanggap ng 5 million. 2 million naman ang para sa mga bronze medalists. Si Yulo ang kauna-unahang Pinoy Olympian na nakasungkit ng dobleng gintong medalya sa larangan ng gymnastics na karaniwang nadodominahan ng mga kilalang bansa sa Europa at Amerika. Samantala, umaasa naman ang Philippine Olympic Committee na madadagdagan pa ang kanilang pondo para sa mga atletang sumasabak sa malalaking kompetisyon. Payag ito sa DZRH at radyo natin ni Bumble Tolentino, presidente ng POC, kasunod ng pagkakapanalo ni Carlos Yulo ng 2 gintong medalya sa gymnastics para sa 2024 Paris Olympics. Ayon kay Tolentino, sana makatulong ang panalong ito para mabigyan pansin ang hirap at dami na pinagdadaanan ng mga atleta bago ito makamit. Tayo po ay isa sa pinakamababang budget sa sports sa buong Asia. Opo. Sa ASEAN na lang po, sa ASEAN. Pero tayo lang po, sa ngayon, tayo lang po may medalyang ginto sa ASEAN. Oo nga, bansa. Nakatuwa. Kaya malaking tulong po yun kung talagang magkakaroon ng mga karagdagang suporta from the government. Sa ngayon, sinabi ni Tolentino, may 7 pang atleta na dapat abangan ang laban sa Olympics bago ito matapos sa August 11. At ang nagpapatuloy nga ngayong bakbakan ay sa pagitan ni Ira Villegas ng Pilipinas at Businas sa Kakiruglo ng Turkey. Eto, may chance tayo dito either silver o kaya ay sigurado gold. Teka nga pala, alam ba ninyo na hindi naman pala nahuhuli ang Pilipinas pagdating ho sa pagbibigay ho ng incentives, para sa mga gold medalists, sa Olympics, ito, yung listahan ho ng mga binibigay na parangal o binibigay na bonuses na iba pang mga bansa pagdating ho sa gold medal na makukuha sa 2024 Paris Olympics. Pinakamalaki per medal ay Hong Kong. $768,000. Laki per medal
Di bale, ako lalaban pa rin para sa Pilipinas. Kaya talagang pinaguhusay ko ng aking kakayahan sa floor exercises. Yung yung nakasanayan kong pagbubunot noong araw, pinapractice ko pa rin hanggang ngayon. Binigyan din naman ni Senator Christopher Bongo ang kahalagahan ng pagtutulungan ng gobyerno at pribadong sektor sa pagsusulong ng kapakanan at pagpapalakas ng global competitiveness sa mga Pilipinong atleta. Ibinigay na halimbawa ni Senator Go ang kaso ni Heidelin Diaz noong 2019 na kulang din ng suporta, kaya't isinulong na niya na matulungan ito sa isang pribadong kumpanya. Hindi naman nabigo si Senator Go at nakakuha ng sponsor si Diaz sa Phoenix Petroleum Philippines sa tulong din ng senador. Naniniwala ang mababatas na kapag nagsanib puwersa ang pamahalaan at ang pribadong sektor para sa atleta, malayo ang mararating nito at kaya ng Pilipinas na makipagsabayan sa ibang bansa at mag-uwi ng ginto sa Olympics. Ibinigay na halimbawa nito si Carlos Yulo na sinuportahan ng Gymnastics Association mula sa kanyang pagsasanay hanggang manalo ng 2 gintong medalya. Teka nga pala, Ivan, asan yung story natin tungkol dun sa financier din ni Carlos Yulo. Mamaya mayroon tayong ibibigay na kwento sa inyo, tungkol dun sa nagfinance kay Carlos Yulo. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:35, pinapurihan at pinasalamatan ni Senator Loren Legarda ang naging tagumpay ng Filipino gymnast na si Carlos Yulo. Kasunod dito ng katatapos pa lamang na Artistic Gymnastics Competition 2024 Summer Olympics sa Paris, France, kung saan matagumpay na nasangkot ni Kaloy ang 2 gintong medalya. Sa Senate resolution na kanyang inihain, sinabi ni Legarda, karapat-dapat na bigyang pugay ang naiambag ni Yulo sa larangan ng sports ng Pilipinas dahil sa ipinamalas nitong husay na siyang nagpapaangat sa damdaming makabayan ng bawat Pilipino saan mang sulok ng mundo. Ayon kay Senator Legarda, ang determinasyon ni Yulo ay patunay ng malaking potensyal ng mga atletang Pilipino pagdating sa pagpapakita ng lakas at angking galing ng mga Pinoy sa pandaigdigang paligsahan. Living proof din daw si Yulo na nagbubunga talaga ang sipag at tiyaga, lalo na kapag ibinubuhos mo ang iyong puso't isip sa iyong ginagawa. Bilang pagkilala sa tagumpay ng mga Pilipinong atleta na nanalo ng gintong medalya sa Olympics at sa karangalan na kanilang inihatid sa Pilipinas, itinutulak naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pagbibigay ng mga benepisyo sa mga ito gaya ng lifetime pension. Sabi ni Speaker Romualdez, nakakausapin ito ang mga miyembro ng iba't ibang komite upang makabuo ng isang panukalang batas na magbibigay ng mga benepisyo matatanggap ng mga Pinoy Olympic medalist. Nais daw ni Romualdez na magkaroon ng mas maayos at matiwasay na kinabukasan ng mga atleta kahit pa sila magretiro na sa kanilang sports. Kamakailan ay nasangkit nga ni Carlos Yulo ang 2 gintong medalya sa 2024 Paris Olympics sa isang floor exercise at isa naman sa volta. Ang panalo ni Yulo ay sumunod sa isang matagumpay na kampanya ni Heidelin Diaz, ang kauna-unahang nakasungkit ng gintong medalya sa kasaysayan ng pagsali ng Pilipinas sa Olympics. Itinanggi ng tanggapan ni Senator Amy Marcos na mula sa kanila ang nagtrending na congratulatory art card para sa 2-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. Ito ay matapos mabasa sa social media ang larawan kung saan makikita na mas malaki pa ang picture ni Senator Amy kumpara sa atleta. Iginit ng tanggapan ni Senator Amy tanging larawan lamang ni Yulo ang kanilang ginamit bilang pagbati sa tagumpay na nakamit nito. Sabagay, ganun din ho yung nangyari doon sa picture ni Congresswoman Camille Villar. Binasag naman ng Paris Olympic double gold medalist na si Carlos Yulo ang kanyang katahimikan sa manoy hindi nila pagkakaunawaan ng kanyang ina. Sa kanyang TikTok account, isiniwalat ni Yulo na halos lahat ng kanyang allowance sa pag-iensayo ay napupunta sa kanyang nanay na si Angelica Yulo. Kasama na rito ang sinasabi ng nanay na umano'y 70,000 pesos na incentive mula sa panalo ni Yulo sa isang World Championship na hindi lang din palalibo kundi milyones. Hindi naman daw ito hinihingi ni Yulo pero sana ay sinabi lamang sa kanya kung saan napunta ang kanyang pera. Unang-una po yung 70K na incentives po na sinasabi niya from World Championships 2021 po. Unang-una po 2022 po yun. At hindi lang po 70K yung na-receive ko po doon. Alam ko 6 digits po yun.
dahil dalawa po yung nakuha kong medalya. After nun, mga bandang December, umuwi ako sa Pilipinas. Nakikita kami ng mama ko. At hindi niya sa akin sinasabi na na-receive niya na pala yung incentives ko from World Championships. Nako. Oo. Hay, sa parehong video, pinagtanggol din ng atleta ang kanyang girlfriend na si Chloe San Jose na hindi rin pinapaboran ng ina at sinabing isang distraction o red flag. Nilino ni Yulo na laking Australian si Chloe kaya mas liberated ito kung manamit pero hindi naman daw ito red flag at hindi rin nakakadistract o nakapagpapalayo sa kanyang pamilya si Chloe. At yung about sa red flag daw po si Chloe na sinabi ng mama ko, hinusgahan niya po agad si Chloe sa pananamit at sa pag-akto po niya. Magkaiba po ng kinalakihan. Unang-una, lumaki si Chloe sa Australia at ayun yung nakagisnay niyang culture. At yung about po sa yung mauubos po yung anak ko, nasabi po ng mama ko. Unang-una po si Chloe po may sarili po siyang income. Lahat po ng nakikita niyong gamit o yung pag-travel niya kung saan-saan po. Galing po yun sa pinagpaguran niya po. Pero kung akong tatanungin sana wag na lang magsalita pa nandagdag pa si Kaloy o dili kaya si Chloe. Kasi natatakpan ho yung tagumpay niya. Maganda umaga, Pilipinas! Ganon din siguro sa nanay. Diba? Hayaan nyo muna magbunyi ang sambayan ng Pilipino dito po sa kanya naging tagumpay. Pangayan nga na maginang Yulo tumitindi. Mga netizen nananawagang manahimik na lamang ang dalawang kampo. Yan naman ang balita sa atin ni Morley Alinio. Morley, good morning. Gising ng showbiz! Rampa na Pilipinas, lumalala ang away mag-ina ng gold medalist ng Paris Olympic na si Carlos Ayulo at ang ina nitong si Angelica Ayulo. Noong una, pera ang itinuturong dahilan ng bangayan ng mag-ina na later on ay napag-alamang nag-ugat pala ito sa nagngangalang Chloe San Jose na siyang katipan naman ni Carlos. Sinasabing ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng pagtatalo ang mag-ina. May kanya-kanyang paniniwala at ipinaglalaban ang mag-ina na siyang parang pumuputol ngayon sa ugnayang mother and son. Komento ng marami, tigilan na sana ng mag-inang ito ang kanilang bangayan at huwag nang makialam din at sumausaw pa sa usapin si Chloe dahil hindi ito magandang pakinggan at hindi magandang panoorin. Mas makabubuting manahimik na lang daw ang dalawang kampo habang ninanamnam ng Pilipinas ang dalawang gintong medalya na napanalunan ni Carlos sa Paris Olympic 2024. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, babu! Maraming salamat, Morley. Nako, isang hindi kagandahan balita. Nagsettle na lamang si Ira sa bronze medal. Assured na siya ng bronze. Sa 50 kg division ng women's boxing sa Olympics. So, talo po si Ira. So, bronze medal pa rin ho ang kanyang maiuuwi. Maganda umaga, Pilipinas! At para ho doon sa mga uuwi naman ng Pilipinas na mga kababayan natin, huwag na kayong magbaon ho ng imported na tsokolate. Mas masarap ho yung gawang lokal. Tangerine Chocolate, produkto ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung mga planting material ng kakao galing Davao, itinanim po sa ilalim ng mga nyugan. Kaya ngayon, meron ho silang gold standard, world class na tsokolate na napoproduce ang Tangerine Chocolate. Yan po ay brand ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Yung mga planting material na hinakot ni Dr. Helen Tan, pinalakihan at ngayon ay nagpo-produce ng mga dekalidad na cacao beans para ma-process para maging Tangerine Chocolate. May mahigit 10 variants yan na ang mga raw materials ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, habang pinalalaki
pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka sa pamamagitan ng pagtangkilik ng kanilang mga produkto, pinalalakas din natin ang ating ekonomiya. Tangerine Chocolate, gawang lokal, but taste and looks global. Magandang umaga, Pilipinas! Nag-I am sorry naman ang Pinoy pole vaulter na si Ernest John E.J. Obiena sa mga Pilipino matapos na mabigong makasungkit na medalya sa Paris Olympics 2024. Ay kay Obiena, kinapos siya sa kanyang paglundag sa 5.95 meter bar ng men's pole vaulting finals kung saan nagtapos lamang siya ng ika-4 na pwesto. Inamin ni Obiena na masakit talaga ang nangyari, lalo't isang attempt pa lamang sana ay nakakuha na siya ng medalya. Gayunman, hindi rin naman itinatanggi ng atleta na malaki ang kanyang naging improvement mula sa pang-11 pwesto noong nagdaang Olympics. Magandang umaga, Pilipinas! Hog dealer, nagsa-sideline na lamang sa pagbebenta ng shabu. Naaresto naman sa bypass operation sa Rosales, Pangasinan. Masantos siya kabasan ni Chikamin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Freddy. Nasa kustodiya ngayon ng Rosales Police Station ang suspect na nakilalang si Pongpong Pascua, 36 anyos may asawa, hog dealer at residente ng Barangay Torres matapos itong mahuli sa bypass operation. Sa ulat ni OIC Chief of Police Major Noel Kabakungan, alas 4:40 ng umaga nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Team sa Barangay Giling. Isa sa mga pulis ang nagkunyaring buyer gamit ang marked money ay binenta ng suspect ng isang plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu, kaya agad itong inaresto. At nakumpiska rin dito ang 2 pang plastic sachet na naglalaman ng shabu. May kabuang timbang na 1.43 grams ang illegal na drogang nasamsam sa suspect na may street drug price na 9,724 pesos. Kasong paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap na kaso ni Pascua. Ito si Freddy Fajardo, RH38, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Samantala, para ho sa mga suki nating nag-aabang, eto ng ating mahiwagang tunog. 3,000, 3,000 pong nag-iintay na premyo ngayong araw na ito. Mahiwagang tunog! Ayan. Yung isang item na ginamit dyan, bahagi ho nun bahagi ho ng item na ginamit na yan ay nagamit ng husto sa Paris Olympics. Nagamit ng husto. Yan, ha? Basta ano yan, isang bagay na pabilog. Sinong inventor? Ayoko. Pagka sinabi ko kung sinong inventor, mahuhulaan na kagad. Relax muna kayo. Palakihin muna natin. Parang premyo ni Kaloyulo. Palaki. 3,000 po ang naghihintay na premyo. Pero yan ho ay gamit din ho ng nagamit ng husto doon sa katatapos na event ho ng PAGCOR. Di ba? Ilang buwan din yung inaanunsyo natin na pa-contest ho ng PAGCOR. Nagamit din ho doon yung item na yan na ating pong ginamit sa pagpoproduce ng mahiwagang tunog. Ang inyong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sunod ang tamang format ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Ang mga sasali online, ipadala ho, kinakailangan may sharer badge muna bago ho kayo sumagot. Ayan, ha. At kadalasan, yung pong mga enthusiast na gumagamit ho nito, pagkatapos nilang gumawa ng kanilang routine, ng kanilang hobby, nagsha-shower din ho sila gamit ang Shield Bath Soap. Magandang umaga, Pilipinas! Mahigit 1 milyong pisong halaga naman ng illegal drugs na kumpiska sa Central Luzon. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny. Mahigit sa 5 milyong piso na halaga ng droga ang matagumpay na nakumpiska ng PNP sa isang linggong ikinasang drug operation sa buong Central Luzon. Sa ulat mula sa Police Regional Office 3 Headquarters CAM Captain Julian Oliva, San Fernando City, Pampanga, mula July 29 hanggang August 4, 2024,
646.35 gramo na shabu ang nakumpiska habang 7,871.70 gramo naman ng marijuana. Nagkakahalaga ang kabuuan nito sa 5,339,766 at sa 111 naman na ikinasang drug PNP operation, 153 individual ang naaresto na pawang gumagamit at nagbebenta ang mga ito ng illegal na droga. Pinasalamatan naman ni Regional Director Brigadier General Jose Dalgo Jr. ang kanyang mga tauhan sa pagkakakumpiska ng malaking halaga ng droga at pagkakadakip sa mga drug suspect. RH37, Danny Kumilang, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ayun, sabi nga ni Ivan, no? Ikatlong medalya ang nakuha po ng Pinay boxer na si Ara Villegas sa 50 kg division ng Women's Olympics matapos na matalo sa Turkey. Ito ng ikatlong medalyang iuuwi ng ating pong mga atleta dyan po sa Paris. Galing, ano Pero tayo malungkot. Marami ho namang iba pang mga chances. Samantala, sa iba pang mga balita, sexual harassment na reklamo ni Sandro laban sa dalawang independent contractors ng GMA, didinggin naman ng Senado. Pati ba naman ito? Okay, Sandro Mulak. Detalye ng balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Umabot na sa Senado ang mainit na isyong sexual harassment na inireklamo ni Sandro Mulak laban kina Jojo Nones at Richard Cruz. Ngayong umaga ay didinggin ito sa ilalim ng chairman ng Public Information and Mass Media, Senator Robin Padilla. Pero nang nakausap namin ng legal counsel ni Nones at Cruz na si Attorney Maggie Abraham Garduque, sinabi niyang hindi raw sisipot ang kanyang kliyente. Ang sabi ni Attorney Maggie, ang text niya sa akin, the Senate's invitation is for them to attend and join in the discussion on the policies of television networks and artist management agencies in relation to complaints of abuse and harassment. This is the topic for tomorrow's hearing. So, basically, the Senate will discuss on the policies of TV networks and talent agencies on handling complaints. Our clients, nilinaw nito ni Attorney Maggie, are not employee of GMA Network or Sparkle Artist Management Agency. Therefore, they do not have personal knowledge of the policies of said network and talent agency. End of quote. Pero may mga ilang taga-senado na nakausap namin na kung hindi raw sisipot ang dalawang independent contractors na ito ng GMA7 ay isusubpina raw sila at pwede silang ipakulong. Kaya abangan na lang natin kung darating sila ngayong umaga. Pero sa Biyernes naman, ay ipapatawag din sa NBI sina Nones at Cruz kaugnay sa reklamong isinampa ni Sandro Mulak. Doon sila kailangang dumalo para makuha nila ang kopya ng complaint na isinumite ni Sandro Mulak. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Magandang umaga po sa mga taga Texas, USA. Magandang umaga. Mga taga San Antonio, Texas. Magandang umaga po sa inyo. Akala ko San Antonio, Nueva Ecija. San Antonio, Texas. Magandang umaga po sa ating mga kababayan yan. Ganyan din siyempre sa mga taga Las Vegas, Nevada. Magandang umaga, Pilipinas! At sa mga taga New York, Cubao. Malapit na ho sa Cambridge yan. Magandang umaga din sa mga taga Hayward, California. Dami nating mga kababayan dyan na nakatutok sa atin kapag umaga. No, ha? Sige, maganda ho ating gising. Kapag tayo po ay nag-uultabayo, ano nga bang ultabayo? Pwede ho nating itig 2 kapsula bago ho matulog, sabi ho ng mga dalubhasa. Ang ultabayo ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma na inaral po ng mga Hapon. Mahabang clinical trial po ang dinaanan nito para mapatunayan ang bisa pag pumasok na ho sa ating katawan. Alam ba ninyo na ang bawat kapsula ho ng ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Diyan ho, batay ho sa pag-aaral. Clinical trial, hindi ho kwento kutsero. Ano hong ginagawa ng postbiotic pag pumasok ho sa ating katawan? Ina-activate po nito yung commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell o PDC. At yan ho ang tumutulong habang tayo natutulog, itinatabay naman yung mga toxins.
sa ating katawan. Kaya habang tayo'y natutulog, nakaka-regain ho tayo ng lakas, nakaka-regain tayo ng sigla, maganda ating tulog, maganda ating gising. Kaya pag gising ho natin, pagharap mo ng salamin, ibang mood mo. Diba? Ang ganda ng dating ng araw sa'yo. Pagharap mo ng salamin, Ray Taladro, ang pogi mo ngayon. Ganun ang tingin mo sa salamin. Sasabihin naman ng salangin, basag ka. Noon pa! Ayan. Ang Ultabayo po ay kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang ho ninyo na galing po yan sa Teoxys Health Ventures. Kung may mga katanungan po kayo, mag-text kayo sa 0917-110-6580. Available din po yan sa lahat ng branches ng Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Mahalagang paalala ang Ultamayo, hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ay, magandang umaga nga pala kay Ma'am Dottie Molino dyan po sa Kidapawan City. Magandang umaga, Pilipinas! Sabong pag-aaralan ng PCSO na pamalit sa mawawalang kita sa Pogo. Di ba yung isabong dati nagka-problema tayo dahil yung sugal, yung sabong instead na once a week lang, nangyayari tuwing linggo lang, version libangan lang. Aba nakarating sa bahay, ultimo mga bata naglalaro, dahil nga po sa accessible na to sa kanila. Anyway, detalye ng balita mula kay Manang Milky Riconana, Richard. Manang Milky. Handang Philippine Charity Sweepstakes Office na gamitin ang sabong para maibalik ang mawawalang kita ng gobyerno dahil pinatupad na total ban sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sa budget briefing ng PCSO sa Kamara, hinamon ni House Deputy Speaker David Suarez ang PCSO na humanap ng makabagong paraan para mabawi ang revenue loss na sa pagtay ng Bureau of Internal Revenue ay aabot sa 10 bilyong piso. Bukod pa ito sa 25,000 na mga manggagawa na mawawala ng trabaho dahil sa pagsasara ng POGO. Ayon kay Suarez, layunin din itong matigil ang illegal na online sabong kaya pinagsusumite ng komite ang PAGCOR sa pag-regulate ng sabong sa bansa. Sa ganitong paraan, maipopromote ang in-cockpit betting at masusupo ang illegal na pagsusugal online. Sagot naman ni PCSO Chairman Felix Reyes, kung atasan sila na gawin ito, posibleng makalikom ng kita ang gobyerno sa pamagitan naman ng charity cockfighting. Dagdag pa ng PCSO, batay sa datos, 789 aktibong illegal na nag-ooperate ng e-sabong sa bansa. Ako si Milky Riconana, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming illegal na e-sabong, ba't hindi kaya masawata? May lagay bang lespo? Saka yung mga lokal na mga opisyal? Tanong mo, sagot mo. Ay, magandang umaga po sa mga miyembro ho ng PNP dyan po sa Kidapawan City, sa North Cotabato at sa Region 12. Ano na? Hindi nyo na pinailan ng kaso yung na-involve sa vehicular accident na ampatuan. Diba? Hinintay nilang magkaarigluhan at nung nagkaarigluhan nasabi, wala na, okay na. Nagkaarigluhan na Hindi nyo gawin trabaho nyo mag-file ng kaso sa korte dahil yan alinsunod sa itinatadhana o sa nire-require sa inyo ng batas. Magandang umaga, Pilipinas! Ini-question naman ng ilang senador ang nakaambang toll hike ng North Luzon Expressway sa kabila ng palyado nitong Radio Frequency Identification o RFID system. Kasunod nito ng pagpapatupad ng ikalawang tranche ng toll adjustment ng NLEX ngayong buwan. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services, sinabi ni TRB Executive Director Alvin Carulio na ang pagtataas ng toll ay dahil sa naipong toll adjustments na hindi na aprobahan noon. Paliwanag ni Carulio, inaprubahan nila ang petisyon dahil sa umiiral na Supplemental Toll Operation Agreement kung saan nakasaad na kada 2 taon ang pagtataas ng singil ng concessionaire. Apila naman ni Senator Rapi Tulfo sa TRB bigyang katuwiran ang kanilang adjustment at huwag nang ipatupad ang panibagong toll hike ngayong buwan. Inalampag ni Senator Amy Marcos ang gobyerno para kalkalin ang lumang plano ng administrasyon ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. para sa flood control. Idiniin ni Senator Amy na ang mga plano ni Architect Jun Palapok sa ilalim ng administrasyon ng kanyang ama ang nagsalba sa Marikina sa malalang pagbaha ng Super Typhoon Karina at na nagpalala sa habagat.
Ayon kay Senator Marcos, ito ang planong sinunod ni Marikina Mayor Marcy Teodoro kaya mabilis na naayos ang floodway sa lungsod. Dapat anyang bungkalin na lamang ng Department of Public Works and Highways ang mga lumang plano ng urban planner at saka i-update para sa matinong flood control project. Naniniwala si Senator Marcos na political will ang kinakailangan upang masolusyonan ang matinding problema sa Metro Manila at iba pang lalawigan. Sinabi pa ni Senator Marcos, handa naman ang Dutch engineer na tulungan ang Pilipinas sa problema sa baha dahil sa paniguradong lalala pa ito dahil sa epekto naman ng climate change. Binanggit din ng presidential sister na 8 sa floodgate ng Nabotas ang hindi na gumagana dahil tambak ang basura. Bukod pa sa napinsalang Tangos Tansa Navigational Gate noong Hunyo. Mabilis na naayos niya yung floodway. Sa awa ng Diyos, yung pa rin yung lumang plano na sinunod niya. Yung plano ni Architect Palafox sa ilalim ng tatay ko. Yung lumang plano ng Public Works. Kaya bungkalin na lang nila yung mga naka-archive dyan sa Public Works. At lahat ng plano, kompleto naman dyan. Ipagkaisa nila, tapos i-update ng konti. Tapos political will na talaga ang kailangan. Guluhin na ang sitwasyon. Yung sa Nabotas, halimbawa, solved na yan eh. First time in 14 years na binaha. Eto nga, minalas-malas. Unang-una, yung pinakamalaki sa Bandang Tansa, yun, nabundol nung Hunyo ng isang barge, nasira ng isang barko. Samantala, kung kayo'y namumroblema sa baha, sa inyong mga nabibiling mga subdivision, sabi ni Manlo Cabral, tingnan ho ninyo itong mga proyekto ng Westchester Realty. Yung Severa Bacolor, Severa Mabalacat, Samira at saka yung Severa Prestige dyan po sa Central Luzon. Aba, ito na ho ang pinakamurang ready for occupancy unit sa housing industry with easiest term, 5% lamang ang down payment, pwede pang gives. Kaya't ano pang iniintay po ninyo, ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Nandun ho sa loob mismo ng township na hindi basta-basta binabaha, hindi basta nagkakaroon ho ng dahil sa magandang drainage system. Nandun ho sa loob ng eskwelahan, ang munisipyo, ang palengke, ang department store at iba pang mga amenities. Hindi mo na kinakailangan pang lumayo. Napakalapit lamang po nito sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Kaya't ano pang iniintay nyo, ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya, mag-invest na ho kayo. Makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. At kung ngayon nga daw po kayo bibili, may chance pang manalo ng bagong kotse. Kaya bago ng bahay mo, bago pa ang kotse mo. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Si Kaobet Badrina mula sa Pag-asa, kasama na natin 3 sama ng panahon ang kanilang minomonitor. Kaobet, sana naman wag nang madagdagan pa. Maganda umaga po. Maganda umaga, Sir Angel. Maganda umaga po sa lahat ng mga taga-subaybay natin. Sa ngayon nga po, patuloy nating minomonitor yung low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. May 500 kilometers ito northeast ng Itbayat sa lalawigan ng Batanes. Wala naman itong direktang epekto sa ating bansa at sa ngayon malit pa rin tsansa na maging bagyo. Samantala, yung isang low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na sa may silangan ng extreme northern Luzon, naging bagyo na po ito pero wala itong pangalan dahil ito ay nasa labas ng PAR. Wala rin ito international name dahil hindi pa ito tropical storm category. So ngayon po ay tropical depression pa lamang. Huli itong namataan, mahigit 2,000 kilometro naman silangan, Hilaga-Silangan Extreme, Northern Luzon. At ang kanyang lakas ay nasa 55 kilometers per hour, malapit sa gitna at pagbugso na sa 70 kilometers per halos stationary o hindi gumagalaw itong bagyong ito. Pero inasal na sa mga susunod na araw ito kikilos patungo ng Japan. So malitaw po yung chance na ito'y pumasok ng Philippine Area of Responsibility base sa mga datos natin sa kasalukuyan. At hindi rin ito direct na nakakapit sa ating bansa. Yung habagat na hinahatak nito ay hindi pa rin ganoon kalakas dahil nga medyo mahinang bagyo pa ito. Habagat naman ang magpapaulan sa malaking bahagi ng western Luzon, partikular na sa Zambales, sa Bataan, gayon din sa Occidental Mindoro at sa lalawigan naman ng Palawan.
Sa Kamaynilaan at sa nalalabing bahagi ng ating bansa, patuloy pa rin makararanas ng mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog, dulot ng mga localized thunderstorms. As of this moment po, wala naman tayong nakataas na thunderstorm advisory at least dito sa National Capital Region at mga karatig ng mga rehiyon. Pero po mamayang hapon hanggang sa gabi, posible pa rin yung mga thunderstorms. Wala rin po tayong nakataas na gale warning, kaya sa mga sasakyang pandagat, maliliit na mga bangka ay ligtas naman po malaot po sa ating mga karagatan. Yun sa satellite feed na nakikita ko ngayon, Ka-Obet, na clear ang skies natin, no? Yes, wala po. masyadong cloud formation. Opo, tama po kayo, no? So dahil nga po hindi pa rin naman ganong kalakas yung nagiging epekto nitong bagyo na nasa labas ng PAR, hindi pa po siya yung usual na nagpapalakas ng habagat. Ka-Obet, maraming salamat. Ingat din po kayo, ha? Salamat po. Thank you, si Ka-Obet Madrina mula sa Forecasting Center ng Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! At ano man po ang lakad natin ngayong araw nito, magbaon pa rin ho ng proteksyon laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family, 70% isopropyl alcohol, specially prepared per clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improved cologne. Yun po yung isopropyl alcohol na ginagamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Nagdeklara na muli ng state of calamity ang lalawigan ng Bataan dahil naman sa bantanang oil spill. Sa resolusyong nilagdaan ni Bataan Governor Joet Garcia, tinukoy nito ang nasa 17,000 na mga mangingisda na apektado ng tumagas na langis mula sa lumubog na barko. Sa bayan ng Libay, mahigit naman sa 10,000 pamilya ang apektado ng insidente, habang halos 5,000 naman ang apektado sa bayan ng Maribeles. Matatandaan na 3 barko, kabilang ang MT Terranova, MT Jason Bradley at saka yung MB Mirola 1. Ang sunod-sunod na lumubog at sumadsad sa Bataan nagdulot ng pagkalat ng langis sa karagatan. Una nang nagdeklara ng state of calamity ang lalawigan dahil naman sa naging pinsala ng nagdaang pinalakas na habagat at ng bagyong Karina. Handa naman ang lokal na opisyal ng Cavite na kumain ng lamang dagat sa harap ng kanilang residente para patunayan lamang na ligtas ito mula sa oil spill. Ipinahig ito sa pulong na pinangunahan ni Cavite Governor Junby Cremulya at Justice Assistant Secretary Miko Clavano ukol sa lumubog na MT Terranova sa Limay, Bataan. Nais daw ng mga lokal na opisyal na mapataas ang kumpiyansa ng mga residente sa pagkain ng lamang dagat na nahuhuli sa mga hindi naman apektadong lugar ng oil spill. Sa ngayon, iniulat ni Governor Remulla na severely affected ang 8 coastal area ng Cavite na nasa state of calamity at nasa 800 tourism establishment naman ang naapektuhan. Sinabi naman ng gobernador na hindi sila nakipag-areglo sa MT Terranova, kundi tinitiyak lamang nila na magbibigay ito ng karampatang kompensasyon sa mga apektado ng pagtagas ng langis. Tiniyak din ni Remulla na kung may pananagutang kriminal ang ship owner, sisiguraduhin nilang mapaparusahan ito dahil sa pinsala nito sa mga komunidad. Bili Panalo, huwag kayo mag-alala, ginagawa mo namin na lahat para magpampanahan ng pangailangan nyo. At huwag kayo mag-alala na ang insurance ito ang katapusan sa mga problema nyo. Wala ho kaming arigluhan, wala ho kaming usapan. Kung merong pananagutan na kriminal sa nangyari sa Terranova, ay mananagot sila. Hindi ako tumanggap ng bisita ngayon para makipag-areglo, pero para ayusin lamang ang insurance nila. Dr. Kim Tan, dyan po sa Lucena, magandang umaga. Mas mahigpit na Anti-Agricultural Smuggling Act pinagtibay naman sa Senado. Detalye na balita mula kay Raymond at pa sa RH28. Raymond, good morning. Niratipikahan muli ng Senado ang Anti-Agricultural Smuggling Act. Ito ay ang mas mahigpit na batas laban sa mga smugglers at mga kasabwat nila sa smuggling ng bigas, karne at gulay. Nauna nang naprobahan ng Bicameral Conference Committee report noon pang buwan ng Mayo, ngunit iniurong ang ratification nito dahil sa ilang binagong provisions nito.
Inilahad ni Senador Cynthia Villar na siyang chairperson ng Senate panel na isinama nilang Department of Finance sa itatatag na Anti-Agriculture Economic Sabotage Enforcement Group dahil saklaw nilang Bureau of Customs na inaakusang may mga kasabwat ang mga smugglers. Kapag ito ay maging batas ay tuturing na economic sabotage at walang piyansa ang smuggling na anumang produkto sa agrikultura na may halagang 3 milyong piso pataas, kasama ng hoarding at pangipit sa mga supply ng mga produkto upang mapatungan ng malaking tubo. Habang buhay na pagkabilanggo ang naghihintay na parusa sa mga smugglers at multa na 3 beses na katumbas ng halaga ng ipinupuslit na mga agricultural products. Ito si RH 28 Raymond Adpaas, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond. At muli paalala ho natin sa mga magbabalik bayan, ha? Tangkilikin ho natin ang gawang atin. At para naman nandito sa Pilipinas, ha? Bilhin ho natin ang produktong magpapalakas ng loob sa ating mga magsasaka. Patuloy nga po ni Dr. Helen Tan yung mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po, itinanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon ay nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na cacao beans para i-process at gawing tangerine chocolate. Available po yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants din po ng tangerine chocolate. Ang mga raw materials ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Ang tangerine, i-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ano? Yun po yung kanilang online contact. tangerinechocolate.ph. May higit 10 variants ho yan na pwede ho ninyong pagpilian. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino magmamalasakit sa Pilipino kundi kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. Sa bawat pagbili ho natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, gawang lokal, pero taste and looks global. Magandang umaga, Pilipinas! Isa pang nagmamahal sa mga magsasaka, si Engineer Eddie Guillen ng National Irrigation Administration. Kasama na natin. Mayor, magandang umaga po sa inyo. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga po sa atin lahat. Opo, napag-uusapan na lang din ho kasi yung National Master Plan para po sa flood control. Ano ho? Yan ho ba naka-align doon sa inyong dinidevelop na mga National Master Plan ng irrigation? Kung yung dati po, yung talagang nagawa ng master plan ay unfortunately hindi po eh. Ay, ganun? Dahil, yun po kasing master plan ng DPWS, ang talaga pong kwan doon is yung alisin yung tubig. Ano po, ditapon yung tubig na sa dagat. Ang NIA po kasi, of course, ang focus po ng NIA is yung kagaya ng sinasabi ng ating Pangulo, dapat ipunin na sa taas pa lang para mapakinabangan yung tubig. Huwag natin itapon kasi yung tubig, resource yan eh. Mahalagang resource po yan. But may utos naman na po ang ating Pangulo na mag-usap po kami ng DPWS para po ayusin po ito. Teka muna, admin. Ang sabi ho ninyo, so yung existing National Master Plan for Irrigation, hindi na talaga magagamit? Magagamit po yun. Actually, ganun din po yung master plan ng DPWS. Ano po? Kaya lang, lagyan lang po natin ng, i-tweak lang po natin ng konti. Yun po naman ang gagawin natin. Hindi naman yung totally na hindi po magagamit, sir. Pero yung kung sundan natin yung utos ng ating Pangulo, paradigm shift from flood control to water management. Talaga, pero aminin ko po, marami talagang babaguhin doon. Ano? Yun na lang salitang paradigm shift talagang mayroong malaking babaguhin sa plano. Oo. Nung panahon ho ni Apo Perdian, meron na siyang meron ng programa yung Small Water Impounding System. Sa taas pa lang, di ba? Yun ba, i-revive ho ninyo? Yun po ang gusto ng ating Pangulo, sir, kasi yun yung tama sa September. Sa September po, mag-50 years na yung Pantabangan Dam. Yun po yung huling yung ginawa ng ating yun yung ganon katagal na napabayaan magpatayo ng mga malalaking dams. Kasi 50 years, biruin niyo po yun. Kung yung plano ng ating former President Ferdinand Marcos Sr. noon ay tinuloy natin, hindi lang 2 dam ang naipatayo natin malalaki. Kasi yung Magat at yung Pantabangan yun po yung malaking dams lamang po na naipatayo. At kung titingnan natin ang malaking pakinabang doon,
abay, is talaga hong malaki. Kasi tingnan nyo kung nasaan yung mga dam, hindi po naghihirap yung ating mga magsasaka. Kasi sa data na labang po ng PSA, 60% ng mahihirap ay nandoon po sa agriculture sector. Pero doon kung nasaan yung mga dam, hindi ho naghihirap yung mga farmers natin kasi nga mataas ang kanilang productivity. Ang problema pa natin dyan, yung tinatawag na low productivity. Kung natin yon, sabi ng ating Pangulo, hindi lang agrikultura ang matutulungan, buong bayan ay magkikinabang po. Hindi lang yun. Sana yung mga regions din na talagang salat din sa tubig, malagyan din talaga ng ganun tamang rain harvesting. Ano ho? Cebu, Iloilo, di ba? Yung Negros provinces ho natin, hirap na hirap ho sila sa tubig. Hindi lang pang irigasyon, kundi pati pa inumin, di ba? Tama po. Tandaan natin, meron tayong 18 na major river basins, 18. Kung lahat po sana ito, natayuan natin ng mga high dams, kagaya ng Magat, kagaya ng... Alam niyo yung Pantabangan, alam niyo po ba na sa loob lang na mahigit mga under 3 years po yung construction noon. Ganun kabilis, ha? During that time, mga equipment nila noon, hindi pa uso yung mga hydraulic na mga excavators, yung mga hydraulic na bulldozers, puro mechanical po noon, pero under 3 years nilang ginawa yung project. So, at saka earth lang po yun, earth dam. Nandun na yung materialis na gagamitin mo Napakadali pong, di lalo na ho ngayon, may mga tunnel boring machine na tayo. Puro hydraulic equipment na tayo. Admin, total, ito ho talagang isinusulungan ng Pangulo. Doon ba sa proposed national budget natin for 2025, masasagot na yung kakulangan ng pondo? Ang totoo po dyan, sir, talagang pinabago po ng ating Pangulo yung flood control project ng DPWS for 2025. Okay. Nakasabit na po sila ng flood control, pero nag-meeting kami kasi, doon sa meeting, nabanggit ng ni Secretary, kasi di ba nag-report nga ang DNR, sabi ng DNR, 40 million daw na ating mga kababayan ay walang direct access sa potable water. Tapos sumunod na nag-report kasi ang DPWH, malaki na po talaga ang ginastos natin sa flood control. In fact, sabi nga ni Secretary, this year alone, 2024, meron tayong 349 billion na budget for DP. Tinanong ng ating Pangulo, saan napupunta yung tubig? Sabi ng Secretary sa dagat, sabi niya hindi tama yan. Baguhin natin, sabi ng ating Pangulo. Mag-usap kayo ng NIA, gumawa kayo ng mga projects na water impounding, yun ang gusto ko, sabi ng Pangulo. So, nagkaroon kami ng pagpupulong ng DP kasama yung mga congressman. Nagpapasalamat po tayo, fully supported to ng mga congressman, nila Speaker Romualdez. Binago po talaga nila yung flood control, proposed flood control projects nila. 3 araw po kami nag-meeting sa Kongreso para po mabago yung flood control ng 2025. So 2025 pa po magsisimula ito. So, magkano magiging allocation? So far po, ang na-endorse ng mga congressman doon sa aming request, more than 70 billion na Wow. But, ang budget nila is aabot ng mga 300 billion yan. So, kung mas marami pa sana, kasi ito itong isipin nating lahat. Ito yung mindset ng ating Pangulo na nakikita ko Yung kasing flood control, ang kanyang sinasagot, yung kanyang ina-address ay yung tinatawag na social and environmental problem natin. Lalo na yung environment, of course, dahil sa bahay. Pero ang gusto niyang mangyari, lalagyan niya ng economic component. Kasi pag nilagyan mo ng irrigation component yung flood control, magkakaroon siya ng economic benefit. Gusto ng ating Pangulo yung tinatawag na triple bottom line concept. Yung may social, may economic, tsaka may environmental na pakinabang tayo para, sabi nga niya, maging sustainable yung project. Kasi pag nilagyan mo ng economic benefit yung flood control, napakalaking gastos mo na yon. Hindi, pati mga farmers, pati yung mga magkakaroon ng income So bakit po siya sustainable? Kasi nga yung ginastos mo na yon, magkakaroon ka ng productivity, magkakaroon ka ng production. Siyempre, magkakaroon tayo ng food security, mabebenta yan sa mga groceries, yung bigas, yung kung anong mga makaka-generate ang gobyerno ng taxes, mababawasan yung importation natin. Malaki po talagang bagay yung ginawa ng Pangulo para sa akin yung ng agriculture po. At saka yung sinasabi ho ninyo na hindi na lang palay ang ating i-irrigate ngayon, pati mga high value crop, pati mga prutas, di ba? Na nangangailangan talaga ng irigasyon. Nyugan, di ba? Kailangan talaga ng irigasyon.
Oo. Teka nga pala, engineer. Hindi ko kami national rice irrigation. Oo nga. National Oo. irrigation. So, po yan dapat. Nung napunta kami diyan sa Bohol, ang ganda nung kanilang mga irrigation canal, lalong-lalo na yung nanggagaling sa taas ho ng bundok, yung maganda ang slope, sabi ko, bakit nga ba hindi hinaharness yung lakas ng tubig na bumubuhos galing sa taas para lagyan ng dynamo? Pwede mag-produce ng ng kuryente na pwedeng pakinabangan ng mga community? Yeah, tama po yun. Hindi lang po yun, sir. Yung taas ng ating dam at saka taas ng irrigation canal, pwede mo lagyan ng solar panels yan para sa power generation. Oo nga naman. Oo. Proposal lang niya ngayon. So, pakinabangan naman ang hydro. Ang daming pwedeng gawin, magkano ang pagpapatayo ng isang dam? Admin? Yung katatapos lamang po natin sa may Halaor Dam, inabot po yun lang around almost 20 billion po yun yung Halaor Dam. 20? Pero, laki ng pakinabang sa tandaan natin, pag nagtayo ka ng dam, flood control na siya. So, nandun na yung flood control kasi, mamamanage mo na yung tubig. Sabihin tayo, anything that you cannot control, you cannot manage. So, yung best flood control project really is water management. Yun po yun parang sa BGC, di ba? Kaya hindi nilulubog ang BGC dahil nina-harvest nila yung tubig ulan Di ba? Nasa ilan nila, tapos slow ang release. At saka yung ka-inaugurate lang ng ating Pangulo, yung Wawa Dam dyan sa taas ng Marikina River. Yan po, malaking naging tulong yan. 100 million cubic meters po naman yan. Napuno po yan during yung nakaraang bagyo. Kung wala yun, nalubog tayo lalo sa bahay. Oo. Ang sabi nyo kanina, nasa mga 70 billion na yung malilikom o na-allocate. So, kung 20 billion sa isang, ilan? 20 billion sa isang dam? Yung isang malaking dam. Isang malaking 20 billion. Malaki-laki. Marami-raming dam na palang pwede mapatayo nito. Malaking dam na ito. Isipin mo kung yung 300 billion po plus ng DP, meron ka ng ilang malalaking dams yan. 18 lang yung major river basins dati. Ibig pala noon, isang bagsakan lang pala sana ng project ng pondo. Halos malatagam na lahat yung major river basins natin. Uy, teka muna, engineer. Yun ang tukahalaga yan. Yung mga slope ba natin, kasama ba sa programa yung bamboo propagation? Yung sa NIA po ngayon, nandun kami sa yung giant bamboo, yung mga watershed areas natin, hindi ho lang nagpapatanim ng NIA ngayon ng mga timber dyan. Ang gusto ko kasi, again sir, nilalagyan namin ng economic benefit yung, kasi pag kawayan, tree planting ka, environment and social lang ang mo dun Pero kung nagtanim ka ng bamboo, gaya ng giant bamboo sa magkakaroon ng economic benefit yung project na yan. So, yung pong mga watershed namin, ang dami po namin tinatanim ngayon ng mga giant bamboo para, in the near future, mapakinabangan po ng ating mga farmers. Hindi lang, 3 years lang. 3 years lang, pwede nang pakinabangan yan. Galing tsaka anong tawag dito? Ang laki ng demand ngayon for bamboo. May di ba, may mga power plant, merong isang gusto mag-invest sa power plant na ang feedstock niya daw na kailangan sana yung bamboo plates, mga bamboo plates, kaya lang walang mabili so siguro in 3 years time pwedeng isa yun sa mga tingnan na source ng feedstock itong mga itinatanim ho ninyo mga kawayan engineer Saan kayo kumukuha ng planting material? Meron po kaming kapartner, sir, na isang malaking company. Napakadami niyang planting material. Tsaka meron na po silang kanta. Nakita ko po mismo yung mga ginagawa po nila. So, magandang project po. Maganda rin yan, gawing community-based project, yung pag-develop ng mga planting material ng kawayan. Di ba? Yan. Ang mga nag-manage po niyan yung ating mga irrigators association kasi siyempre gusto natin na i-diversify din yung kanyang pagkakitaan. Ayun, okay. So, yung nabanggit nyo kanina, yung magat, yung ano yung isang na-inaugurate na uli? Pantabangan, sir. Pantabangan, mag-60 years na po yan. Hindi. Yung kabubukas pa lang. Yung Halaor Dam po. Laor, okay. Bukod sa Laor, ano pa yung inaasahan nating pwedeng ma-inaugurate na o pumasok na sa operation soon?
Marami po, pero ito mga maliliit lamang po ng mga dams, yung mga small river impounding small dams lang po natin. Pero marami kaming sisimulang malalaki kasi ngayon, yung utos na lang ating Pangulo. Sabi yan, magtayo kayo ng malalaking dam. So, malapit na po yan. Nasa pipeline na po namin yung Panay River Basin. Dito po sa kabilang ng Halaor yun eh. Di ba lagi nababaha yung sa may Tapis area Panay. Pag tinayuan mo ng dam yan sa taas, siyempre maipon na yung tubig sa taas, magkaroon pa ng irrigation. So yung ito pong Panay River Basin, ito pong Tumawini River, Tumawini Dam. Sa Isabela. So yung sa Ilocos, yung Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra Irrigation Project, doon sa may Pulangi, yung ating mga dams dyan sa Pulangi, dito sa Mindanao, ang dami po Mindanao. So, dito naman sa Central Luzon, yung Bayabas Dam, tsaka yung itong Maringalo Dam, marapit na rin po yung Kunwap. Ganyan, Kunwap Dam, itong dami po Kung yun pong talagang pupundohan ng gobyerno, may bawi tayo kasi pagkay dams Yan ang nasa mindset ng ating Pangulo. Hindi lang yun. Mag-invest tayo. Food security, pinag-uusapan ho dito. Di ba? Anyway, kaya GM. number one yan sa kanyang prioridad. GM. Admin, thank you ha. Thank you for joining us this morning and good luck. Sana nga po, dagdagan pa ng mga mambabatas yung pondo natin for irrigation. Po yan. Ito yung mindset po ng leadership ng House po. Sige po. Thank you. Admin, magandang umaga po sa inyo. Si Administrator Engineer Eddie Guillen ng National Irrigation Administration. Maganda umaga, Pilipinas! 23 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Premyo sa Mahiwagang Tunog. Mahiwagang Tunog. Ayan basta yung ginamit natin na item dyan, pabilog, at gamit na gamit yan sa Olympics ngayon. Actually, nakuha na halos nung karamihan ng mga texter natin. Ang inyong pong mga sagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name, /address, /contact number, at ang inyong sagot. Isang beses lang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Para ho doon masasali online, kinakailangan natin ng sharer badge. Ang location ng ating Malakas promo, si Sherwin Alparo ay nasa Barangay 11, San Juan City. Yan ho siya mamimigay ng premyo. Run after fake transactions o RAP para habulin ng mga kumpanyang gumagamit ng ghost receipt. Pinaigting ng BIR, detalye ng balita mula kay Bal Gonzalez sa Rich My Bal. Kuya Angel, sa pamamagitan ng Run After Fake Transaction o RAF Task Force, ay pinalakas pa ng Bureau of Internal Revenue ang kampanya laban sa talamak na paggamit ng mga ghost receipt. Sa pamamagitan ng binuong algorithm ng mga estudyante ng Ateneo de Manila University Math Department, ay mayroon na ngayong kakayahan para matukoy ang mga gumagamit ng ghost receipt sa bansa. Dahil dito naniniwala si BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. na mababawasan kung hindi man tuluyang matitigil ang pagdiwas ng mga negosyante sa tamang pagbabayad ng buwis. Aminado si Commissioner Lumagi na multi-bilyong piso ang nawawala sa koleksyon ng buwis dahil sa ghost receipt. Batay sa pagtaya ng BIR, nasa kalahating trilyong piso kada taon ang nawawala sa kapangyaman ng bansa dahil sa kawalan ng kakayang ma-detect at kakulangan sa law enforcement. Dahil dito ay nagbabala si Commissioner Lumagi sa mga buyer, sa mga seller, corporate officers at mga accountants na nasa likod ng paggamit ng ghost receipt na maharap ang mga ito sa kawalang kaso na may kinalaman sa economic sabotage. Ako si Bal Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Bal. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan po sa Norte. Ay, Justice Max De Leon, magandang umaga po sa inyo, ha? Mayor Seni Mendoza ng Talisay, Batangas, magandang umaga ho. At sa lahat ng ating mga suking taga-subaybay, DepEd, diginit naman na umiiral ang no collection policy. Detalye na balita mula kay Edniel Parosa, RH52 Edniel. Magandang umaga, Kuya Angel. Maging sa mga papasok ng mga estudyante at kanilang mga magulang, bawal pa rin mangolekta ang kung ano-anong bayarin ng mga paaralan, maging sa ilalim ng liderato ni bagong Education Secretary Sani Angara. Yan ang paalala ng kalihim at ng kagawaran sa pag-arangkada ng school year 2024 to 2025 na nagbukas pa lamang sa lahat ng paaralan sa bansa simula kahapon. Sa ilalim ng DepEd Memorandum No. 41 Series of 2024, bawal ang pagbebenta ng ticket at kahit anong koleksyon sa mga classroom hanggang sa mga tanggapan ng eskwelahan. Sa klaw ng polisiya,
ang private schools hanggang sa sekundarya o senior high school level. Voluntaryo man o hindi. Pero hindi nito sakop ang membership fee sa Boy at Girl Scouts of the Philippines at Philippine Red Cross, maging yung mga donasyon mula sa iba't ibang institusyon o komunidad para sa kanilang mga barrio school. Babala ng DepEd, maaaring makulong ng hanggang sa 1 buwan o patawan ng multa ang mapatutunayang lalabag sa Republic Act No. 4206. Ito si Edniel Corrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, para ho doon sa mga gusto ng magandang gising, bukod doon sa paggising ninyo, may chance kayong manalo ng mga papremyo dito sa DZRH. Yung nakatulog ho tayo ng mahimbing. Mag-Ultabayo. Ang Ultabayo po pwede nating i-take anytime, pero pinakamaganda, sabi ho ng mga dalubhasa, 2 kapsula bago ho tayo matulog. Ano nga bang Ultabayo? Ang Ultabayo po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ang Ultabayo ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. At ang bawat kapsula po ng Ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya naman pagpasok ho ng pagtulog ho natin, pagpasok ho ng postbiotic sa ating katawan, talagang naitataboy ang mga toxins habang tayo po ay natutulog. Kaya nagre-regain ho natin yung sigla, nagkakaroon tayo ng panibagong lakas dahil ina-activate yung commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell. Ang maganda ng tulog mo, magandang gising. Pagka magandang gising, magandang mood mo. Ayan, Available po yan sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang na galing po sa Theoxis Adventures. Kung meron pa po kayong mga katanungan, i-text lamang po ang 0917-110-6580. O dili kaya, pumunta ho kayo sa pinakamalapit na Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Meron po silang available na Ultabayo. Kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration. Mahalagang paalala, ang Ultabayo hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Umaga, Pilipinas! May nanalo na! Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC, mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH, ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. May na-11 na. May na-11. Nasa barangay 11. Si Sherwin Alvaro. Sherwin. Nako, Angelo, hindi mao-11 dahil panalong-panalo itong kababayan natin dito sa barangay 11 sa San Juan City dahil ngayong umaga napakaswerte ni Christine in Heaven Store. Yan, hindi in heaven, and heaven. Apo niya si Heaven. Si Aling Christine. Teka muna, hindi ka makapasok sa ano? Wala ka pa sa Zoom eh. Sa Zoom? Oo. Ayan. Ayan Ewan ko sa TV. Oo. Hindi nakita tuloy yung pangalan. Hindi ka makita. Ayan, bakit pa baliktad? Pabaliktad? Ayan. Ganyan. Ayan. Ang gulo Ayan. Okay na. Ayan, nakabaliktad na. Kanina mahirap manood, din na nakatagilid eh. Ayan. Maganda umaga mo, umiikot, di ba? Ayan. Kaya maswerte dahil tignan mo ang swerte nitong tindahan na to dahil 3 kanto kanto dito barangay Tibagan na yan, tapos ito barangay Tibagan din, pero pagdating mo rito ito barangay 11 at ngayong umaga ito ang pinakaswerte. Maganda umaga po. Good morning po, Nanay Christine. Ano nga pinito? Lati. Yan, tagsi sana mga Lati. Taga San Juan. Talaga Sherwin, Na dito eh. Oh yes. Residente. Oo. Parang 49 years lang. Ilang taon na po kayo? Ay, 74. Naku, ang bata. Maniwala kami kay Nanay 74. Hindi kami naniniwalang 74. Para lang kayong 50 years old eh. Nanay, huwag kang mandadaya sa edad, ha? Tignan mo, ito yung kanyang radyo. Yan, Habang sila nagtitinda, sila nagra-radyo araw-araw. Kaya naman,
batang-batang tignan. Saan? Sino po rin yung announcer sa umaga? Angelo Palmore. Si Angelo Palmore. Ayan, dahil paborito mo si Angelo Palmore sa Night Racing, meron kang 1,000 pesos. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Huwag yung cellphone po. Thank you very much. At syempre meron din kayong payong dahil tag-ulan na. Yan, tag-ulan na. At syempre meron kayong grocery bag ng Deezer H at t-shirt ng Deezer H. Ayan. Thank you ha. Opo. Oo, pero hindi ho talaga ako naniniwalang 70 years old na ho kayo, Nay. Para 55 lang. Para mga 50 lang eh. Oo. Bata-batang tignan. Oo. Ano red job nyo? Anong sikreto? Nagjugluta kayo, no? Skincare, ganon-ganon. Nothing. Basta Talaga? na lang. Pulbus lang. Talaga? Hindi kayo nag-i-stem cell na, ya? Oo, di ba? Sabon lang ng mukha. Talaga? Tawa ng konsumisyon, tawa lang ng tawa. Kuya Angel, tawa ka lang daw ng tawa dyan, younger looking ka na. Pero alam mo, dude ako, ang sabon ni nanay, alam ko, Shield Bath Soap. Shield Bath Soap yan. Shield Bath Soap ang gamit yun. Oo, tignan mo naman. Kinis. Recommendado para mga nurses yan. Oo. Palaging younger looking. Yeah. Maraming salamat. Thank you po sa patuloy na pakikinig sa Deezer H. At sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, baka kayo ng susunod dating winner sa Deezer H Mas Malacash. Promo Arch number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Maganda umaga, Pilipinas! Inaprobahan na ng Department of Budget and Management ang release ng dagdag na 5 bilyong pisong pondo para naman sa 4-piece beneficiaries. Ayon kay Budget Secretary Amene Pangandaman, makatutulong ito para maibsan ang epekto ng bumibilis na inflation sa bansa. Magbibigay daan din daw ito sa DSWD para mas mapalawak pa ang serbisyo at magawa ang kanilang trabaho ng walang anumang hadlang. Samantala, target naman ng gobyerno na itaas pa sa 114 billion pesos ang pondo ng 4-piece. Sa susunod na taon, mas mataas ng 106 billion pesos ngayong taon. Caloocan LGU, tiniyakang pamimigay ng school supplies at mga bag sa mga paaralan. Detalye na balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. May buntag Kuya Angel, tiniyak ni Mayor Along Malapitan na magtutuloy-tuloy ngayong araw yung pamimigay ng bag at school supply doon sa mga paaralang hindi pa nabigyan, lalo na ito mga papublikong paaralan sa Luzon. Ito tugon umano sa mga paaralan na karamihan ay kulang sa kagamitan. Uling nabigyan hanggang kahapon ng hapon ang Bagbakin Elementary School, Kaibiga, Liano, Diparo, Antala, Marcelo, itong elementary, itong Manuel Quezon Elementary, Cunborsa Elementary School, itong Caloocan Elementary School, Kaunlaran, Libis at Kalisa Elementary School. Dahil lamang ng alkalde sa mga mag-aaral na galingan pa yung kanilang pag-aaral sa kanilang kinabukasan dahil priority ba ng lungsod ang edukasyon para sa batang kangkalo. Sa Caloocan, nagulat sa Nizares, at ito kay una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin. 5:41 ang oras sa buong kapuluan. Maganda umaga, Pilipinas! Umaga, Pilipinas! Naimbag na bigat kada kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa Abulog, Cagayan. Ay, sa mga suki natin dyan sa Taipei, Taiwan, magandang umaga. Asek Cecil Mangga Santos, magandang umaga. Ganden sa ating mga suki dyan po sa Kinapawan City. Good morning. Bentahan ng 49 pesos na bigas itinigil sa ilang tindahan sa La Huerta Public Market sa Parañaque kasi daw hindi magandang amoy. Ba, saan kaya galing yan? Alamin natin mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Kuyang Angel, good morning. Wala nang mabibiling 49 pesos kada kilong bigas dito sa La Huerta Public Market sa Parañaque City. Ayon sa mga nagtitinda rito, ilang linggo silang nagbenta ng 49 pesos na bigas pero pinaubos lang nila at hindi na ulit umango sa mga lalawigan. Wala raw kasing bumibili kahit mura dahil sa mabahong amoy, durog at pangit pa ang kalidad. 50 pesos na ang mabibiling pinakamurang bigas dito sa pamilihan, 1,180 pesos ang kada sako. Nagmura naman ng 2 piso o sa 58 pesos kada kilo ang mabibiling pinakamahal mula sa 60 pesos kada kilo noon.
Mahal naman sa 55 pesos hanggang 56 pesos ang kada kilo ng mga imported na bigas o yung maalsa kung tawagin at perfect asmin. Kahit pabagsak na sa 15% ang taripa sa imported, sinabi ng ilang rice retailer na nagtaas pa ang kuha nila sa mga importer. Sa tuwiran daw ng mga ito, hindi pa dumarating ang supply ng mga inangkat nilang butil. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Giselle, saan galing ka mo yung imported yung binentan lang may amoy? Ang sa pagtatanong natin kanina, Kuyang Angel, local supply daw ito. Local. Inangkat daw nila sa Bulacan. Sa Bulacan daw nila inangkat. Okay. Pero ngayon, ubos na. Wala daw kasi bukibili na noon, Kuyang Angel. Matumal din kahit na mura. Pangit yung quality nga naman. Hindi na rin sila humango ulit sa lalawigan. Okay, sige. Pa-check din natin sa Bulacan. Baka naman yun hindi lang maganda yung pagkakatoyo. Thank you, Giselle. Balik sa iyo, Kuyang Angel. Si RH15, Giselle Ricaporta. Maganda umaga, Pilipinas! O para ho dyan sa mga taga Binangonan Rizal, dyan ho sa, hindi lang mga taga Binangonan, lalong-lalo na yung mga naghahanap ng magandang investment opportunity. St. Monique Ballet, the most prestigious project sa Binangonan Rizal ngayon, meron pong newest model ng townhouse na Bianca. Ito po yung 2-story house with balcony, ang lot area 45.5 square meters, may 2 hanggang 3 bedrooms. Hindi ho yun ang catch dito. Ang catch dito, napakaganda ho ng location. Magbukas mo pala ng bintana, makikita mo nature. Pagbukas mo ng pinto, kahit hindi ka mag-aircon, ang lamig. Yan ho ang advantage niyan. Pwede ho through Pag-ibig Financing at 19,000 plus monthly and 30 years to pay. Kaya ano pang iniintay ho ninyo, ito pa rin ang pangarap pagkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan po sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang mga detalye. 0917-719-7908 para po sa karagdagang impormasyon. Abay, mantakin ho ninyo. Nandun din ho sa loob na. Parang township din po ito, na pagka bumili ho kayo, may enjoy ho ninyo yung iba't ibang mga amenities. Maganda umaga, Pilipinas! Yusek Bernardo ng TPWH, binabati din kayo ni Mayor Senny Mendoza ng Talisay, Batangas ng happy birthday. Pakiusap niya, sana mapagbigyan din ho ng DPWH yung request nila dyan sa Barangay Kiling sa Talisay, Batangas na maibalik yung retention wall sa paligid po ng Taal Lake kasi mahigit 1 taon na daw po itong nilang nire-request hanggang ngayon hindi pa ho na naayos naapektuhan na ho ang mga barangay sa paligid po ng area. Ayan anyway, paparating natin yan. Naglabas ng pinakabagong pabango ang Italian luxury brand na Dolce & Gabbana para sa mga aso. Yuso, mabuti pa yung mga dog, may pabango Ang designer fragrance na tinatawag na Pepe ay mabibili sa halagang $144 o katumbas nito ay 8,300 pesos. Ganon? Pabango ng aso? Teka nga. Mabango naman yung pabango ko Gusto niyo malaman ko ano? 7 Dwarfs. Ay, ba't may amoy ganun? Parang may anghit. Siguro namatay yung dwarf. Ang Pepe na pinangalan sa aso ng co-founder na si Domenico Dulce ay gawa sa pinaghalong sariwa na ilang-ilang musk at sandalwood. Ang nasa likod ng bagong perfume na ito ay ang tinaguriang master perfumer na si Emily Copperman na 20 taon nang gumagawa ng pinakamamahaling fragrance sa buong mundo. Available na ito ngayon, pre-order pa lamang kung saan makukuha ang isang exclusive dog collar kasama ng perfume na may 24 karat gold plate. Yes. Iba na talaga mga pag-aalaga ng aso ngayon. Alam ba ninyo, magpa-check up ng aso ngayon? 1,000 kaagad Iba pa yung kupit. Iba pa yung putol ng kuko. Kaya ako, naalagaan ko, baboy, may pakinabang ka pa. Maganda umaga, Pilipinas! Pepe, 8,300. Sa 7 Dwarfs na ginagamit ko, wala pang 300 pesos Kumita na yung 7 Dwarfs na yan. Maganda umaga, Pilipinas!
Bago ho ninyo tingnan yung mga away ng soon-to-be magbiyanan na si Chloe at saka yung nanay ni Kaloy. Ito muna pakinggan ho ninyo. Hindi masukat ang tagumpay ng two-time gold medalist na si Carlos Yulo. Pero alam ba ninyo na may isang individual na naging malaki ang naging ambag dito? Ito ho yung kanyang financier mentor na si Cynthia Carion. Mahigit 2 dekada na palang financier at supporter si Cynthia ng mga atletang Pinoy, pero isa si Kaloy sa mga tumatak sa kanyang naging karera. Ayan, ayan, Pinay ba ito? Pinay ito si Carion? Hindi. 10 taong gulang pa lamang, 10 taong gulang pa lamang si Kaloy nang nakitaan niya ng potensyal ang batang atleta. Sa isang local competition kung saan nanalo si Kaloy, alam na ni Cynthia na nakakita siya ng isang gem na atleta. Kinausap ni Cynthia ang magulang ni Kaloy Yulo at dito nagsimula ang kanilang paglalakbay kung saan dumaan din sila sa napakaraming pagsubok. Kwento nga ni Kaloy, tila inaaway ni Cynthia lahat para lamang masuportan siya financially. At itinuturing niya ring bilang magulang na walang patid na pinaniniwalaan ang kanyang abilidad at potensyal. Taga saan ito, Ivan? Hindi ba sinabi doon? Maraming salamat, Ma'am Cynthia Carion, sa inyong malasakit dito po kay Kaloy. Naging dahilan kung bakit siya po ngayon ay isa hong tinuturing na sports hero ng Pilipinas. Sana ganito na lang yung mga rinig natin mga balita. Huwag na yung mga away-away na pera. Uso naman talaga yun sa mga Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Parang pagka nanalo ka sa loto, di ba? Biglang dadami ka mag-anak mo. Pagka wala kang pera, dead makabala ka sa buhay mo kahit na magka-problem, di ba? Nagkawin-daw. Pero pagka sumikat ka, nagkaroon ka ng pera, tumama ka sa wedding. Ay, bawal yung wedding. Di ba? Dadami bigla ka mag-anak mo. Tapos lahat yan magsusulputan. Araw-araw mong bisita. Hindi pa sumisikat ang araw, nasa bakuran nyo na. Di ba? At kahit nga hindi mo ka mag-anak, bigla mo magiging ka mag-anak eh. Kaya naintindihan mo natin yung dinadaanan ngayon ni Kaloy. Pero sana naman wag yan pumalit dun ho sa magandang kwento ng kanyang tagumpay bilang two gold medal awardee o winner diyan po sa Olympics. Meron pa bang chance tayo makakuha pa? Wala na. Meron pa. Si Nesty. Kasi pero sigurado na siya ng di ba, bronze. Lalaban siya for si Nesty Petesio. Taga Mindanao din 'yan. Kita ho ninyo. Taga Mindanao, di ba? Kita ho ninyo, bakit ho magagaling ang mga boxer ng Visayas at Mindanao? Bukod ho sa disiplina. Kasi kinakain ho niyan, mais. Lahat ho ng mga magagaling na mga boxer, ang kinakain ho nila ay mais, hindi bigas. Bakit ho kanyo? Matagal matunaw eh. Sa Bisaya pa, ligog busog. Kaya nga sabi ko ho doon sa mga nakausap po nating mga taga DA, ba't natin hindi ipinupush ang corn? Parang karagdagan sa ating regular na source ng carbohydrates. Para hindi tayo masyadong dependent sa rice importation. Maganda umaga, Pilipinas! 5 minuto na lamang bago mag-ACS ng umaga. Umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga kay Professor Andy Pereira, ang entrepreneurship guru ng Ateneo. Bukas natin pag-usapan yung pinidiho yung impormasyon sa akin. Maganda, Nabawasan naman ang bilang ng mga Pinoy na sumusuporta sa pamilya ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Batay ito sa isinagawang survey ng Octa Research Group mula June 29 hanggang July 1 para sa mga respondents mula sa Balance, Luzon, Visayas, Mindanao at Metro Manila. Batay sa survey, 16% ang mga respondent ang nagpahayag na sinusuportahan nila ang mga Duterte at ang mga kaalyado nito. Pero mas mababa ito kumpara sa 20% noong Marso. Samantala, umakyat naman sa 36% ang kinukonsidera ang kanilang sarili bilang pro-Marcos mula sa dating 31%. Ay, may survey din na nagsasabi, mayoriya ng mga Pilipino pabor na iban ang cellphone sa mga paaralan. Ganda yan. Siguro pag-uusapan niyan mamaya sa mga susunod nating programa.
2x2 at ACS Balita susunod na. Kuya Angel po, si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo sa magandang umaga. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Mahatma Gandhi. Ang sabi ni Mahatma, you can change how people treat you or what they say about you. All you can do is to change how to react to it. 2x2 in just a while. Magandang umaga, Pilipinas!